Isang gabi nang nag-aalab na mapagkakamali ang naging mitsa upang magbago ang takbo ng buhay ni Liza. Sa ilalim ng anino ng alak at mapanilang na silakbo ng damdamin, isinuko niya ang lahat sa isang lalaking hindi niya inaasahang magiging sentro ng kanyang buong mundo. Si Reggie Santillan. Ang akala ni Liza ay isang gabi lang iyon, nalilipas din kasabay ng pagbubukal liwayway. Ngunit ang gabing iyon ay nagbunga. Hindi lang isa, kundi 4 na anghel. Mga quadruplets na naging lakas sa tanging kayamanan niya. Ngunit na regalong iyon ay may kakakibat na malupit na sumpa. Ang matinding komplikasyon sa kanyang pagbubuntis at panganganak ang naging dahilan upang tuluyan siyang mawala ng paningin. Sa gitna ng kadiliman, mag-isa niyang itinaguyod ang 4 na sanggol. Pinalaking may pagmamahal habang itinatago ang kanyang kalagayan. 5 taon siyang naglaho na parang bula. 5 taon niyang dinala ang lihim na kailanman ay hindi nalaman ni Reggie. Na meron itong mga anak at ang mga batang ito ay lumalaking hindi man lang nasisilayan ang mukha ng kanilang ama. 5 taon na nakalipas. Muli magkukrus ang kanilang mga landas. Si Reggie na ngayon ay isang matagumpay ngunit lito at nangangulilang lalaki ay muling makakaharap ang babaeng bigla na lang nang iwan sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang dating Liza ang kanyang kaharap, kundi isang ina na bulag, protektado at may 4 na munting bersyon ng kanyang sarili na nakapaligid dito. Muli kayang mabubuo ang pamilyang winasak ng pagkakataon? Ano ang magiging saysay ng mga bata sa pagitan ng 2 pusong pinaglayo ng tadhana? At anong lihim pa ang mabubunyag kapag nalaman ni Reggie ang tunay na dahilan kung bakit siya iniwan ng babaeng kaisa-isa niyang minahal sa dilim? Isang kwento ng sakripisyo, pait at wagas na pag-ibig na susubok sa tatag ng isang ina at sa pananagutan ng isang ama. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Napakatahimik ng silid, ngunit sa pandinig ni Liza Salvador, ang bawat tibok ng kanyang pusa ay tila kulog na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng pader ng ospital. Amoy ng gamot, alkohol at malamig na hangin galing sa eko ng kanyang nalalasap. Ngunit ang pinakamatinding nagpapatangatal sa kanyang buong katawan ay ang kawalan. Kawalan ng kulay, kawalan ng liwanag. Dok, pakiusap, sabi niyo nagbibiro lang kayo. Nangangatal ang boses si Liza habang nakakapa sa hangin. Ang kanyang mga kamay na nakakabit pang dextrose ay nanginginig ng husto. I'm sorry, Liza. Humingi kami ng tulong sa pinakamagagaling na ophthalmologist. Ngunit ang matinding pre-eclampsia na naranasan mo nung pinapanganak mo ang mga bata ay nagulot ng retinal detachment at permanenteng pinsala sa iyong mga ugat sa mata. Malumanay ngunit tila hatol ng kamatayan ang boses ng doktor. Ang presyon ng dugo may umabot sa critical na antas habang nag-aagaw buhay ka sa panganganak sa 4 na sanggol. Laking himala na nabuhay ka, Liza. Ngunit ng iyong paningin, hindi na nito maibabalik pa. Parang gumuho ang buong mundo ni Liza. Ang mga luha ay kusang umagos mula sa kanyang mga matang dilat ngunit walang nakikita. Bulag. Bulag na siya. Sa edad na 22 ay paano niya itataguyod ng 4 na sanggol kung ang sarili niya mga paa ay hindi niya maihakbang nang hindi nadarapa. Mula sa maliit na higaan sa tabi ng kanyang kama, naririnig niya ang mahihinang iyak ng kanyang mga anak. 4 na munting tinig. Sabay-sabay silang umiiyak. Tila nakikiramay sa matinding pighati na nararamdaman ng kanilang ina. Sa tulong ng kanyang tiyahin na si Aling Marta, dahan-dahang binuhat at inilapit sa kanya ang mga sanggol. Nang maramdaman ni Liza ang malalambot na balat ng kanyang mga quadruplets, doon siya tuluyang napahagulhol. Kinapa niya ang maliliit nilang mukha, ang maliliit na daliri, ang maiinit na hininga. Sila ang bunga ng gabing iyon, ang gabing hindi niya kailanman malilimutan. 5 buwan bago ang araw na iyon, isang malaking pagkakamali ang naganap sa pagitan nila ni Reggie Santillan. Ang kanyang gwapo, mayaman at makapangyarihang boss sa kumpanyang kanyang pinapasukan bilang sekretarya
Isang gabi ng labis sa kalasingan at pagbagsak ng mga emosyon dahil sa kanilang personal na problema ang nagdala sa kanila sa iisang kama. Mainit, mapusok at walang preno ang gabing iyon. Ngunit para kay Reggie, alam ni Liza na isa lamang itong aksidente. Isang pagkakamaling bunga ng alak. Kaya naman nang malaman niyang nagdadalang tao siya, hindi lang isa kundi 4 ang nasa sinapupunan niya, nagpa siyang lumayo. Alam niyang may ibang mundong ginagalawan si Reggie. Isang mundong mataas at mapanghusga. Hindi niya nais maging pabigat at lalong hindi niya nais na panagutan siya ni Reggie dahil lamang sa obligasyon. Liza, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Aling Marta na bakas din ang pag-aalala sa boses. Paano mo sila palalakihin? Paano si Reggie? Kailangan niyang malaman na may anak siya sa'yo. Siya ang may-ari ng malaking kumpanya. Mayaman siya. Pananagutan niya kayo. Hindi, tiya. Pabilis at matigas sa sagot ni Liza habang maigpit na niyayakap ang isa sa mga sanggol. Hindi malalaman ni Reggie ang tungkol sa mga batang ito. Kung malalaman niya na bulag ako, baka bawiin niya sa akin ang mga anak ko. Sila na lang ang meron ako ngayon. Sila ang aking mga mata sa dilim. Pero paano ang buhay mo? Paano ka mabubuhay ng mag-isa kasama ang 4 na sanggol nang walang nakikita? Umiiyak na hilit ng kanyang tiyahin. Humarap si Liza sa direksyon ng boses ng kanyang tiyahin. Ang kanyang mga matang walang liwanag ibinalot ng isang matinding determinasyon. Magpapakalayo-layo tayo, tiya. Doon sa lugar na walang makakakilala sa amin. Lalaban ako. Para sa mga anak ko. Magiging matatag ako kahit sa gitna ng kadiliman. Doon, sa malamig na silid ng ospital, ipinangako ni Liza sa kanyang sarili na ibabaonan niya sa limot ang panggalang Reggie Santillan. Ngunit hindi niya alam, ang tadhana ay mas matindi at mas masalimot na plano para sa kanilang dalawa. Ang 5 taon na darating ay magiging isang mahabang pagsubok ng pangungulila, hirap at lihim na pag-ibig na naghihintay lamang muling mag-alab. 5 taon ang lumipas na parang isang mahabang panaginip na binalot ng anino. Sa isang maliit at liblib na bayan sa probinsya ng Laguna, malayo sa marangya at mapusok na lungsod ng Maynila, itinayo ni Liza ang kanyang bagong mundo. Isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga puno ng saging at sariwang hangin ang naging kalungan nila. Sa loob ng 5 taong iyon, natutunan ni Liza ang sining na pamumuhay na walang nakikita. Kabisado ng kanyang mga paa ang bawat sulok ng bahay. Mula sa pintuan, patungo sa kusina, hanggang sa maliit na papag kung saan natutulog ang kanyang 4 na pinakamalalaking kayamanan. Nanay, si Lucas po, kinuha yung laruan ko. Ang matinis at nagmamaktol na boses ng kanyang bunsong anak na si Liam ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi kaya, kay Mateo to, hiniram ko lang. Sagot naman ng makulit at maliliksing si Lucas. Mga anak, dahan-dahan naman sa pagtakbo, baka mabasag yung mga baso sa lamesa. Malumanay ngunit may otoridad na suway ni Liza. Nakaupo siya sa isang mababang bangko. Bihasang-bihasa ang mga kamay sa pagbabalat ng mga saging na gagawin niyang maruya. Ang maliit na negosyong bumubuhay sa kanila sa tulong ng tapat niyang tiya. Nay, tulungan ko po kayo. Naramdaman ni Liza ang isang maliit at malambot na kamay na humawak sa kanyang braso. Iyon si Liana, ang kaisa-isang babae sa kanyang quadruplets at ang pinakamalambing sa 4. Si Mateo naman, ang pinakapanganin sa magkakapatid, ay tahimik lang na nagwawali sa tabi. Napangiti si Liza sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanyang mga anak ay naging kanyang mga mata. Sa edad na 5 taon, tila maagang namulat ang mga ito sa kakaibang kalagayan ng kanilang ina. Alam ng mga bata kung paano siya gabayan, kung paano ilagay ang mga gamit sa eksaktong lugar upang hindi siya madapa, at kung paano siya pasayahin sa mga sandaling bumibigat ang kanyang kalooban. Salamat, Liana ko. Ang babait talaga ng mga anak ko. Wika ni Liza sa kahinig ka ng noo ng anak. Subalit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang pait na lagi nakasuntok sa kanyang dibdib. Ang mga
mga mukha ng kanyang mga anak. Kailanman hindi niya nakita. Kinakapa niya mga ito gabi-gabi. Sinusuri ang hubog ng kanilang mga ilong, ang lambot ng kanilang mga labi at ang kurba ng kanilang mga mukha. At sa bawat kapang ginagawa niya, isang imahe lang ang laging bumabalik sa kanyang isipan. Si Reggie. Lahat ng 4 niyang anak ay nagtataglay ng mga katangian ng kanilang ama. Ang matangos sa ilong ni Mateo, ang kulot na buhok ni Lucas, ang mapupungi na mata ni Liana, at ang biloy sa pisngi ni Liam. Lahat ng iyon ay replika ng lalaking minahal niya sa loob ng isang gabi. Isang lalaking walang kamalay-malay na may 4 na buhay siyang binuo sa mundong ito. Lisa, pumasok sa Aling Marta sa loob ng bahay. Hinihingal at bakas ang kaba sa boses. May masamang balita. Ang may-ari na lupang kinatitirikan ng kubo natin. Ibinenta na ang buong ari-arian. Pinapalaya sa lahat na nakatira rito bago matapos ang buwan. Nabitawan ni Lisa ang hawak na kutsilyo. Ano po? Tia Marta, saan tayo pupunta? Paano ang mga bata? Dito na sila nasanay. Kabisado ko na ang daan dito. Yun nga ang problema, Lisa. Ang nakabili ng lupa ay isang malaking korporasyon mula sa Maynila. Gagawa raw ng malaking subdivision at resort dito. Nangangatalang boses ni Aling Marta. Kailangan natin bumalik sa Maynila. May maliit na paupahan ng kumari ko sa Pasay. Doon muna tayo habang naghahanap ng ibang paraan. Maynila. Ang salitang iyon ay parang kidlat na naghatid ng takot sa puso ni Lisa. 5 taon niyang iniwasan ang lungsod na iyon dahilan doon ang panganib na mag-cross ang landas nila ni Reggie. Ngunit tinitigan niya ang direksyon ng kanyang mga anak na ngayon inatahimik at tila nararamdaman ng kaba ng matatanda. Para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanyang mga quadruplets, wala siyang ibang pagpipilian. Habang nag-empake sila ng kanilang iilang kagamitan, paglipas ng ilang araw, hindi alam ni Lisa na sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, isang lalaki nakatayo sa harap ng malaking salamin. May hawak na baso ng alak at nakatingin sa malalawak na ilaw ng syudad. Si Reggie Santillan. 5 taon na nakalipas, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling tila isang disyerto. Tuyo, walang buhay at puno ng pangungulila. Marami ng babae ang pinalapit sa kanya ng kanyang pamilya, mga mayayamang modelo at heredera. Ngunit wala sa mga ito nakapukaw sa kanyang interes. Ang kanyang isip at puso ay nakakulong pa rin sa alaala ng kanyang dating sekretarya na si Lisa. Nasaan ka na ba, Lisa? Bulong ni Reggie sa hangin. Sakay ni numang alak. Matapos ang gabing iyon, nagising na lang siyang wala na ito. Nagiwan lang ito ng sulat ng pagre-resign at tuluyang paglaho. 5 taon siyang nagbayad ng mga pribadong investigador upang hanapin ito. Ngunit parang naging bula ang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan ito, kung kailan naramdaman niyang may espesyal silang koneksyon. Sir Reggie, pumasok ang kanyang bagong sekretarya. Narito na po ang mga papeles para sa bagong lupang nabili natin sa Laguna. Bukod doon, ang branch natin sa Pasay ay nangangailangan ng inyong personal na inspection bukas. Sige, ihanda mo sa sakin bukas ng umaga. Malabig na sagot ni Reggie. Hindi alam ng 2 pusong pinaglayo ng panahon, ang Maynila na naging saksi sa kanilang unang pagkakamali, ay siya rin magiging luna para sa kanilang muling pagtatagpo. Ang mga hakbang ni Lisa sa dilim ay unti-unti nang patungo sa liwanag ng katotohanan. Isang katotohanan may dalang matinding bagyo. Ang ingin at siksikan sa Pasay ang sumalubong sa bagong simula ni Lisa. Malayong-malayo ito sa katahimikan ng Laguna. Dito, ang bawat hakbang ni Lisa ay kailangan may matinding pag-iingat dahil sa dambuhalang tunog ng mga bus, busina ng mga jeep at sigawan ng mga nagtitinda sa bangketa. Naninibago ang kanyang mga pandinig at mas lalo naging alerto ang kanyang pakiramdam. Nangupahan sila sa isang maliit na kwarto sa loob ng isang masikip na looban. Upang makatulong sa gastusin at pambili ng gatas ng 4 na bata, naisipan ni Lisa na magbenta ng mga kakanin sa tapat ng isang pampublikong pamilihan.
malapit sa isang malaking gusali ng opisina. Si Aling Marta nagluluto, habang si Lisa naman ang nakaupo sa tabi ng basket. Kasama ang kanyang 4 na paslit na nagsisilbing gabay niya. "Nanay, may mamimili po, isang lola." Bulong ni Mateo. Ang panganay na lagi nakatayo sa tabi ng kanyang ina na parang isang maliit na gwardya. "Magandang umaga po, Suki. Masarap po ang bibingkat sa pinsapi namin, bagong luto po." Nakangiting bati ni Lisa sa direksyon kung saan nararamdaman niya ang anino ng tao. Kahit walang nakikita, ang kanyang mukha ay laging maamo at maaasahan. Isang katangi ang hindi nabura ng kanyang kapansanan. Habang nagtitinda, ang 4 na bata ay tahimik na naglalaro sa isang maliit na banig sa likod ng kanyang pwesto. Si Liana ay abala sa pag-ayos ng buhok ng isang lumang manika. Samantalang sina Lucas at Diam at Mateo ay nagpapasahan ng isang maliit na bolang plastik. Ngunit ang munting katahimikan iyon ay biglang nabasag ng isang malakas na sigawang umalingaw-ngaw. "Magnanakaw! Harangin niyo ang bag ko!" Sigaw na isang babae mula sa hindi kalayuan. Kasunod niyon ang mabilis sa yabag ng mga paa na tumatakbo patungo sa direksyon ng pwesto ni Lisa. Dahil sa gulat ng mga tao, nagkaroon ng kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga mamimili, nagkabanggaan ang mga basket, at ang bolang plastik ng mga bata ay gumulong palayo patungo sa gitna ng kalsada. "Ang bola ko!" Sigaw ng makulit na si Lucas. Sa kanyang pagkabata, hindi niya napansin ang panganib. Bigla siyang tumakbo patungo sa kalsada upang habulin ang laruan. "Lucas, huwag!" Sigaw ni Lisa nang maramdaman niyang biglang bumitaw ang bata sa gilid ng kanyang palda. Umalingaw ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na nagpreno ng napakalakas. Isang tunog ng goma na kumaladkad sa aspalto. "Lucas!" Hysterical na sumigaw si Lisa. Sinubukan niyang tumayo at humakbang patungo sa ingay. Ngunit dahil sa kawalan ng paningin, natisod siya sa basket ng kakanin at marahas sa bumagsak sa semento. Ang kanyang mga tuhod at palad ay nagasgas, ngunit wala siyang pakialam sa sakit. "Ang anak ko! Pakiusap ang anak ko!" Isang mamahaling itim na SUV ang huminto, may ilang pulgada lamang ang layo mula kay Lucas. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mabilis sa bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling barong at suit pants. Galit at kaba ang nakasulat sa mukha nito. "Bata, ayos ka lang ba? Bakit ka tumatakbo sa gitna ng..." Natigilan ng lalaki. Pagbaba ng kanyang tingin sa 5 taong gulang na batang lalaki na nakaupo sa semento, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Ang batang ito, ang buhok nitong medyo kulot, ang hubog ng mukha at ang matangos na ilong. Parang tumitingin siya sa sarili niyang lumang litrato noong bata pa siya. Si Reggie Santillan, ang lalaking iyon. Kakagaling lang niya sa isang inspeksyon sa kalapit na branch at pabalik na sana siya sa kanyang opisina nang maganap ang insidente. "Kuya, sorry po. Ang bola ko po kasi." Umiiyak na sagot ng munting si Lucas. Habang nakatingin sa kanya gamit ang mga matang tila pamilyar na pamilyar kay Reggie. Bago pa man makapagsalita si Reggie, narinig niya isang pamilyar na boses na sumisigaw mula sa bangketa. Puno ng takot at pag-aalinlangan. "Lucas, nasan ka? Lucas, sumagot ka sa nanay!" Si Lisa, gumagapang sa semento. Pilit kinakapa ang paligid habang ang kanyang 3 iba pang anak ay umiiyak na nakapaligid sa kanya. "Mateo, si Lucas, nasaan ang kapatid mo?" Nilingon ni Reggie ang pinagmulan ng boses. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay pumalo ng napakabilis. Tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang babaeng gumagapang, ang babaeng may gasgas sa mga kamay, ang babaeng 5 taon niyang hinanap. Si Lisa. "Lisa?" Bulong ni Reggie at halos hindi lumabas ang tunog sa kanyang labi. Pabilis niyang binuhat si Lucas at tumakbang patungo sa bangketa. Lumuhod siya sa harap ni Lisa at hinawakan na magkabilang balikat nito. "Lisa? Ikaw ba yan? Diyos ko, Lisa, nasan ka ba nanggaling?"
Nang maramdaman ni Lisa ang malalaking palad na humawak sa kanya, at nang marinig niya ang baritono at pamilyar na boses na gabi-gabi niyang naririnig sa kanyang mga panaginip, parang binalot siya ng malamig na yelo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Reggie? Bulong ni Lisa. Subalit bigla niyang naalala ang kanyang kalagayan. Agad niyang iniwas ang kanyang mga mata. Mga matang nakatitig sa kawalan. Walang focus at walang liwanag. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang mga balikat. Hindi. Bitawan mo ako. Hindi ako si Lisa. Nagkakamali ka. Lisa, huwag ka magsinungaling. Kilala ko ang boses mo. Kilala kita. Giit ni Reggie, ngunit napansin niyang kakaiba. Ang mga mata ni Lisa hindi tumitingin sa kanya. Nakatitig ito sa hangin. Lumuluha, ngunit walang buhay. Kinuha ni Reggie ang isang kamay ni Lisa. Lisa, anong nangyari sa mga mata mo? Bakit hindi mo ako tinitingnan? Nanay! Tumakbo ang 3 pang bata. Sina Mateo, Liam, at Liana patungo kay Lisa at yumakap sa kanya. Nanay, ayos ka lang po ba? Sino po siya? Tumingin si Reggie sa 4 na bata na nakapaligid kay Lisa. 4 na munting mukha. Ang isa ay kahawig niya. Ang isa ay may biloy tulad niya. Ang isa ay may mga mata ng kanyang pamilya. Lahat sila ay tila may bahagi ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay sumabog sa isipan ni Reggie tulad ng isang bomba. Lisa! Nangangatalang boses ni Reggie. Ang kanyang puso ay napuno ng pinaghalong galit, labis sa pagtataka at matinding emosyon. Sila ba? Ang mga anak natin? Ang ingay sa paligid ay tila naglaho na parang bula sa pandinig ni Lisa. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at mabigat na paghinga ng lalaki nasa kanyang harapan. Si Reggie. Ang kanyang mga tanong ay tila mga palasang direktang tumatama sa pinakaiingatang lihim ng kanyang puso. Lisa, sumagot ka. Muling pagpipilit ni Reggie. Mas sumigpit ang hawak nito sa kanyang mga balikat. Ngunit bakas ang pag-iingat upang hindi siya masaktan. Sila ba? Ang mga anak natin? Bakit dapat sila? At ano nangyari sa'yo? Bakit hindi mo ako makita? Nangangatal ang buong katawan ni Lisa. Nadarama niyang init ng hininga ni Reggie. Ang pamilyar na pabango nitong halo ng mamahaling tabako at mint ay isang amoy na nagpapabalik sa kanya sa gabing naging mitya ng lahat. Ngunit sa halip na sumuko, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng matinding depensa. Iniisip niya ang kanyang kalagayan. Bulag siya. Mahirap at walang laban kung sakaling bawiin ni Reggie ang mga bata gamit ang yaman at kapangyarihan nito. Hindi. Marahas na bawi ni Lisa sa kanyang mga balikat. Pilit na inilalayo ang sarili kahit pa sumasakit ang kanyang mga galos sa semento. Nagkakamali ka, mister. Hindi ako ang Lisa na kilala mo. Ang mga batang to, hindi mo sila anak. Mga anak ko sila sa ibang lalaki. Narinig ni Lisa ang marahas sa pagbuntong hininga ni Reggie at ramdam niya ang tensyon sa hangin. Huwag mo akong lokohin, Lisa. Galit na asik ni Reggie. Tumayo ito at hinarap ang 4 na bata na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa palda ng kanilang ina. Tingnan mo sila. Tingnan mo ang mukha ng batang ito na muntik ko ng maasagasaan. Kamukha ko siya. Lahat sila. May bahagi ng mukha ko. Paano mo masasabing sa ibang lalaki sila? Nanay, sino po ba siya? Natatakot po ako. Umiiyak na bulong ni Liana, ang kaisa-isang babaeng quadruplet, habang isinisiksik ang mukha sa likod ng kanyang ina. Huwag kayo matakot mga anak, nandito si nanay. Pag-aalo ni Lisa. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses upang hindi magpanik ang mga bata. Humarap siya sa direksyon kung saan narinig niya ang boses ni Reggie. Kahit walang direksyon ang kanyang tingin, ang kanyang mukha ay binalot ng tapang. Mister, pakiusap umalis ka na. Marami namang bata ang magkakahawig sa mundo. Kung naghahanap ka ng anak, huwag ang mga anak ko pagdiskitahan mo. Umalis ka na bago pa ako sumigaw at tumawag ng pulis. Lisa, Diyos ko, anong nangyari rito? Ang boses ni Aling Marta ang pumutol sa balik-taktakan. Kararating lang nito mula sa palengke at laking gulat nang makitang nakatumba ang basket ng kakanin. May mga galo si Lisa
at may isang marangyang lalaki nakatayo sa harap ng mga bata. Ngunit nang makilala ni Aling Marta ang mukha ng lalaki, napatakip ito sa kanyang bibig. Sir Reggie? Tia Marta? Mabilis sa singit ni Lisa. Pinipigilan ang kanyang tiyahin na magsalita, panang anuman. Tia Marta, tulungan mo ko, umalis tayo dito. Sinasaktan tayo ng lalaking to. Pakiusap, iuwi mo na kami. Nalito si Aling Marta, ngunit nakita niya ang desperasyon at takot sa mga mata ng kanyang pamangkin. Mabilis niyang binuhat ang mga gamit at inakay si Lisa. Sige Lisa, halika na. Mga bata, hawak sa kamay ni Lola, bilis. Sandali lang. Tia Marta, nasan kayo titira? Kailangan natin mag-usap. Sigaw ni Reggie at susunod sana ito, ngunit biglang dinaluhon ng mga osesero at iba pang nagtitinda ang kalsada upang tulungan sila magligpit ng mga natapon. Dahilan upang maharangan ang daan nito. Sir, ang sasakyan niyo nakaharang sa trapiko. Sigaw ng kanyang driver mula sa likod. Napasabunot sa kanyang buhok si Reggie sa labis na frustration. Tinignan niya papala yung figura ni Lisa na inaalalayan ng kanyang tiyahin, kasama ang 4 na maliliit na bata na paminsan-minsan ay lumilingon sa kanya. Ang kanyang puso ay nadurog sa nakitang kalagayan ng babae. Bulag ito at may 4 na anak. Hindi ako papayag na mawala ka ulit, Lisa. Panata ni Reggie sa kanyang sarili habang pabalik sa kanyang sasakyan. Hahanapin ko kayo at aalamin ko ang buong katotohanan. Binalot ng matinding takot ang gabi ni Lisa matapos ang insidente sa tapat ng pamilihan. Pagkarating nila sa masikip at mainit nilang paupahan sa Pasay, agad niyang inilak ang pinto. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang tuhod at palad. Ngunit mas matindi ang hapdi ng kaba sa kanyang dibdib. Tia Marta. Nanginginig ang boses ni Lisa habang pinapakain ng mga bata ng natirang bibingka. Kailangan nating lumipat ulit. Hindi tayo ligtas dito. Nahanap tayo ni Reggie at baka bumalik siya. Baka kunin niya ang mga bata sa akin. Lisa, kumalma ka. Pag-aalon ni Aling Marta sabay haplo sa likod ng pamangkin. Paano tayo lilipat agad? Kakabayad lang natin ang deposito rito at wala na tayong sapat na pera. Tsaka, nakita mo ba ang mukha ni Sir Reggie? Hindi siya galit, Lisa. Baka sa mukha niya ang pag-aalala at ang pagkagulat nang makita ang mga bata. Kahit na tiya. Umiiyak na giit ni Lisa. Bulag ako. Anong laban ko sa kanya kung magdedemanda siya sa korte para makuha ang mga bata? Sasabihin niya hindi ko kayang alagaan si Mateo dahil wala ako nakikita. Sila lang ang buhay ko, tiya. Lalayo tayo bukas na bukas din. Hindi alam ni Lisa, huliin ang kanyang mga balak. Sa labas sa makipot na looban, nakaparada ang isang simpleng sedan. Sa loob niyon ay ang pribadong investigador na kinuha ni Reggie. 5 taon na nakalipas, hindi na pinakawala ni Reggie ang pagkakataon. Matapos ang tagpo sa kalsada, pinatrace niya agad ang bawat takbang ng kanyang dating sekretarya. Kinabukasan, sa opisina ni Reggie sa Bonifacio Global City, pabalik-balik siya sa paglalakad sa harap ng kanyang malawak na lamesa. Pumasok ang investigador at naglapag ng isang makapal na brown envelope. Sir Reggie, narito na ang kumpletong ulat tungkol kay Lisa Salvador. Seryosong pahayag na investigador. Mabilis na binuksan ni Reggie ang sobre. Bumulagad sa kanya ang mga dokumento mula sa ospital sa Laguna. Mga medical record 5 taon na nakalipas. Binasa niya ang bawat detalye. At sa bawat linyang kanyang nadadaanan, tila may sumasaksak sa kanyang puso. Patient name, Lisa Salvador. Condition, severe preeclampsia during childbirth. Delivered quadruplets, 3 males, 1 female, via emergency cesarean section. Complication, bilateral retinal detachment due to malignant hypertension. Resulted in permanent loss of vision. Nalaglag ang mga papel mula sa kamay ni Reggie. Napaupo siya sa kanyang swivel chair. Tulala at nangingilid ang mga luha. 4? Nanganak siya ng 4 na sanggol na mag-isa. At nabulag siya dahil doon. Isa matinding bugso ng pagsisisi at galit sa sarili ang lumamon kay Reggie. Habang nagpapakasasa siya sa karangyaan at tagumpay sa negosyo sa nakalipas na 5 taon.
Ang babaeng kanyang minahal ay nagdurusa sa dilim. Nag-iisa nagpapalaki ng 4 nilang anak na hindi mala nakikita ang kanilang mga mukha. Sir, may isa pa po. Dagdag ng investigador. Kasalukuy nag-iempake ng mga gamit si Lisa ngayon. Mukha natunugan nila ang presensya natin at nagbabalak na naman silang magtago. Hindi ko nahahaya mangyari yun. Tumayo si Reggie. Patigas ang panga ngunit may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ihanda ang sasakyan. Pupuntahan ko sila. Mabilis sa mga kamay ni Lisa sa pagtutupi ng mga damit ng kanyang mga anak. Kahit pa paulit-ulit na nalalaglag ang mga ito dahil sa kanyang panginginig. Mateo, Lucas, Liam, Liana, ilagay niyo na ang mga laruan niyo sa loob ng bahag. Bilis, aalisan tayo. Tarantang utos niya habang kinakapa ang sipsipan ng bag. Pero nanay, kakalipat lang po natin kahapon na. Nagtatakang tanong ni Mateo. Ang kanyang munting panganay habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid na si Liana. Basta anak, makinig kayo kay nanay. Hindi na natapos ni Lisa ang kanyang sasabihin nang marinig ang 3 mabibigat na katok sa pinto. Ang marupok na kahoy na pinto ng kanilang maliit na paupahan ay tila nayanig. Lisa, buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Ang barito ng boses ni Reggie ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Isang boses sa puno ng otoridad ngunit may kasamang pait at pagsusumamo. Napatigil ang lahat. Nayakap ni Aling Marta ang mga bata habang si Lisa naman ay napatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapa sa hangin. Pilit hinahanap ang direksyon ng pinto. Tia Marta, huwag mong buksan. Bulong niya na halos walang lumalabas sa tunog. Ngunit hindi na nag-atubili si Reggie. Dahil hindi na nakalak ng maayos ang lumang trangka, tinulak niya ito ng marahan ngunit may pwersa. Bumukas ang pinto at doon ay tumambad sa kanyang kalagayan ng kumpol na pamilya sa loob ng isang masikip at mainit na kwarto. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Lisa na nakatayo sa gitna. Gulo ang buhok, dilat ang mga mata ngunit nakatitig sa pader sa halip na sa kanya. Umalis ka na, Reggie. Pakiusap, iwanan mo na kami. Sigaw ni Lisa. Pilit na nagmamatapang habang umaag sa mga luha sa kanyang mga pisngi. Wala kang mapapala sa amin. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo sila anak. Hindi sumagot si Reggie. Sa halip ay humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang bawat takbang nito ay narinig ni Lisa. Nilapitan ni Reggie ang lamesang kahoy kung saan nakalapag ang mga dokumentong dinala niya. Ang mga medical records na nakuha ng kanilang investigador. 5 taon, Lisa. Basag ang boses ni Reggie. Lumuhod siya sa harap ng kanyang dating sekretarya. Isang bagay na kailanman ay hindi ginawa ng isang mayaman at makapangyarihang Reggie Santillan sa kahit na kanino. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Lisa at idinikit sa kanyang mukha. 5 taon mong dinala ang lahat ng ito ng mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naramdaman ni Lisa ang init ng balat ni Reggie at ang basang bakas ng luha sa mga pisngi ng lalaki. Natigilan siya. Reggie, binasa ko ang medical records mo mula sa ospital sa Laguna, Lisa. Umiiyak na pag-amin ni Reggie habang mahigpit na hinahawakan ng mga palad ng babae. Pre-eclampsia, retinal detachment. Nabulag ka dahil sa panganganak sa mga anak natin. At sa kabila ng lahat ng hirap na yon, mas pinili mo magtago sa dilim kaysa humingi ng tulong sa akin? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin, Lisa? Akala mo ba'y tatalikuran ko kayo? Nang marinig ni Lisa ang salitang medical records, alam niyang gumuho na ang kanyang pader. Wala na siyang maitatago pa. Napaluhod na rin siya sa sahig. Humagulhol ang napakalakas at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Reggie. Natakot ako, Reggie. Pag-amin ni Lisa sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Bulag ako. Wala akong silbi. Natakot ako na kapag nalaman mo tungkol sa mga quadruplets. Kukunin mo sila sa akin dahil mas mayaman ka. Dahil mas kaya mo silang palakihin habang ako. Ako'y isang pabigat na walang nakikita. Sila lang ang meron ako, Reggie. Huwag mo silang kukunin sa akin, pakiusap. Nang marinig ang iyak ng kanilang ina, ang 4 na bata, sina Mateo, Lucas, Liam at Liana, ay tulian ng lumapit at sabay-sabay na yumakap kay Lisa at kay Reggie na kasalukuyang magkayakap sa sahig. Hinalikan ni Reggie ang tuktok ng ulo ni Lisa
habang ang kanyang mga bisig ay pinalawak upang mayakap din ng 4 na maliliit na bata. Hindi ko kayo kukunin sa iyo, Lisa. At hindi ko na kayo hahayaang magtago muli sa dilim. Mula ngayon, ako ang magiging proteksyon ninyo. Ako ang magiging mata mo. Hindi na pinakinggan ni Reggie ang anumang pagtanggi ni Lisa. Sa loob ng ilang oras matapos ang kanilang madubdob na paghaharap, inayos niya ang lahat. Ginamit niya ang kanyang yaman at impluwensya upang ilipat ang mag-iina. Kasama si Aling Marta mula sa masikip at mainit na paupahan sa Pasay, patungo sa kanyang malawak at marangyang mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park, Makati. Para sa mga bata, ang paglipat ay isang malaking pakikipagsapalaran. Ang malawak na kwarto, ang madalambot na kama, at ang malaking bakura na may berdeng damuhan ay tila isang paraiso. Ngunit para kay Lisa, ang bawat hakbang sa bagong kapaligiran ay puno ng pangangapa at takot. Ang bawat sulok ng mansyon ay bago sa kanyang pandinig at pakiramdam. Dahan-dahan, Lisa. Malumanay ang boses si Reggie habang inaalalayan ng kanyang bewang. Kakapasok pa lamang nila sa pangunahing silid na inilaan ni Reggie para sa kanya. Ito ang kwarto mo. Sa tabi nito ay ang kwarto ng mga bata at may pinto sa pagitan para madali mo silang mapuntahan. Reggie, masyado malaki to. Pulong ni Lisa habang marahang kinakapa ang mamahaling tela ng kortina at ang makinis sa kahoy ng dingding. Naliligaw ako sa ingin ng sarili kong mga hakbang. Masanay ako sa maliit na espasyo. Inihinto ni Reggie si Lisa. Hinawakan na magkabilang kamay nito at isa-isang ipinatong sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ng mabilis ngunit tapat na tibok ng kanyang puso. Tutulungan kita makabisado ang bawat sulok, Lisa. Walang magmamadali. Dito ligtas kayo. Walang magpapalaya sa inyo at hindi nyo kailangan magtiis sa init o gutom muli. Salamat. Umiiyak na sagot ni Lisa. Isinandal ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki. Pero paano ang mga bata? Paano mo sila tatanggapin sa buhay mo ng ganito kabilis? Isang gabi lang ang namagitan sa atin, Reggie. Ngunit 4 na buhay ang kapalit. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Reggie. Dilingon niya ang pinto kung saan sumisilip ang 4 na munting ulo ni Mateo, Lucas, Liam at Liana na tila nag-aalilangan pa ring lumapit sa kanilang ama. Halika kayo rito. Tawag ni Reggie sa mga bata. Binabaan niya ang kanyang boses upang maging kaaya-aya sa kanilang pandinig. Unang humakbang si Mateo, ang panganay. Bit-bit ang kanyang responsibilidad na protektahan ang kanyang ina. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Reggie. Kayo po ba talaga ang tatay namin? Lumuhod si Reggie sa harap ng 4 na bata. Ang kanyang puso'y napuno ng nag-aalab na pagmamahal na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Oo, Mateo. Ako ang tatay ninyo. Patawad ko ngayon lang ako dumating. Ngunit pinapangako ko sa inyo at sa nanay ninyo. Hindi ko na kayo iiwan. Naiyak si Liana at mabilis sa sumubsob sa leeg ni Reggie na sinundan naman ng magugulong yakap ni Lucas at Liam. Maigpit silang niyanig ng emosyon habang yakap ang kanyang 4 na anak. Tumingin si Reggie kay Lisa na nakatayo. Nakikinig sa bawat hagulhol at tawa ng kanilang pamilya. Doon, sumumpa si Reggie sa kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat upang maibalik ang liwanag sa buhay ni Lisa. At ang unang hakbang ay ang paghahanap ng pinakamagaling na doktor sa buong mundo upang suriin muli ang mga mata ng babaeng kanyang minahal sa dilim. Ang mga sumunod na linggo sa loob ng mansyon ni Reggie ay naging isang malaking pagsasaayos para sa puso at isipan ni Lisa. Unti-unti, sa tulong na walang kapagurang paggabay ni Reggie, ay nakabisado niya ang daan mula sa kanyang silid patungo sa hardin at sa kwarto ng mga bata. Ang bawat sulok na kanyang madadaanan ay may nakatalaga na malalambot na carpet upang matyak na hindi siya masasaktan sakaling mawalan siya ng balanse. Si Reggie mismo nagtanggal ang mga matutuli sa dekorasyon sa bahay. Isang patunay kung gaano nito pinahahalagahan ang kanyang kaligtasan. Isang maagang umaga, habang ang simoy ng hangin inidadala ng amoy ng mga sariwang rosas mula sa bakuran, pagkasama nakaupo sina Liza at Reggie sa balkonahe. Sa malayo ay naririnig ang masasayang tawanan ng quadruplets na si Aling Marta naman na nagbabantay habang naglalaro ng habulan sa malawak na damuhan.
Reggie, basag ni Lisa sa katahimikan habang hinahawakan ng mainit na tasa ng tiyaan na maingat na inilagay ng lalaki sa kanyang mga palad. Minsan, natatakot ako na baka isang panaginip lang ang lahat ng ito. Natatakot ako na kapag nagising ako, nandun na naman ako sa masikip na kwarto sa Pasay. Nangangapa sa dilim. Nag-aalala kung may makakain ba ang mga bata kinabukasan. Lumapit si Reggie. Umupo sa tabi niya at marahang kinuha ang tasa upang ilapag ito sa mesa. Hinawakan niya magkabilang kamay ni Lisa. Pinipiga iyon ng may sapat na higpit upang iparamdam na totoo ang bawat sandali. Hindi ito panaginip, Lisa. Totoo ako. Totoo ang mga anak natin at totoo na nandito ka na sa piling ko. Malumanay ngunit puno ng determinasyon ng boses ni Reggie. Hinalikan niya ang mga palad ni Lisa. At may mas maganda pa akong balita sa iyo. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Noong nakarang linggo pa ako nakikipag-ugnayan sa isang nangungunang eye specialist center sa New York. Pinadala ko ang mga lumang medical records mo dito. Napatigil si Lisa. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng napakabilis. Isang kaba na matagal na niyang ibinaon sa limot. Reggie, anong ibig mong sabihin? Sinabi na ng mga doktor sa Laguna noon. Permanenteng pinsala na to. Retinal detachment dahil sa matinding presyon ng dugo. Wala nang lunas. Iba na ang teknolohiya ngayon, Lisa. 5 taon na nakalipas mula na mangyari yun. Agap ni Reggie. Lalo humigpit ang hawak sa kanyang kamay habang ang mga mata nito ay nagniningning sa pag-asa. Ayon sa espesyalista na nakausap ko, may mga bagong pamamaraan na ng microsurgery at retinal stem cell therapy na posibleng makatulong sa mga kasong katulad ng sayo. Hindi ko pangangako na 100% ang muling pagbabalik ng paningin mo. Ngunit may tsansa, Lisa. Isang malaking tsansa na makita mo muli ang mundo at ang mukha ng mga anak natin. Ang mukha ng mga anak natin? Ang mga salitang iyon ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng pagkatao ni Lisa. Sa loob ng 5 taon, gabi-gabi niyang hinahawakan ng maliliit na mukha ni na Mateo, Lucas, Liam at ang si Kailiana. Habang natutulog ang mga ito, kinakapa niya ang kurba ng kanilang mga ilong, ang lambot ng kanilang mga labi at ang hugis ng kanilang mga mata. Pilit na gumagawa ng isang imahe sa kanyang isipan na binalot ng kadiliman. Ang makita ang kanyang mga anak kahit isang beses lang sa buhay niya, yun ang kanyang pinakamalaking hiling na akala niya ipagkakait na ng tadhana habang buhay. Reggie, totoo ba yan? Nangangatal ang boses ni Lisa. At ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay muling umagos na nag-iwan ng basang bakas sa kanyang mga pisngi. Nakikita ko na ba talaga sila? Oo, aking sinta. Lalaban tayo. Bulong ni Reggie sa kamarang isinandal ang ulo ni Lisa sa kanyang balikat habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nakaschedule ang flight natin papuntang Estados Unidos sa susunod na buwan. Kasama natin ang mga bata at si Tia Marta. Gagawin ko ang lahat, Lisa. Uubusin ko ang yaman ko basta maibalik ko lang ang liwanag sa buhay ng babaeng mahal ko. Habang nakasandal sa matika sa dibdib ni Reggie, naramdaman ni Lisa ang isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang sumakop sa kanyang puso. Ang dilim na kanyang kinatatakutan sa loob ng 5 taon ay unti-unti nang tinatamaan ng isang silahis ng pag-asa. Isang liwanag na nagmula sa pagmamahal ng lalaking akala niya ay kailanman hindi niya muling makakasama. Ang paglipad patungong New York ay naging isang napakalaking hamon at karanasan para sa buong pamilya. Para sa mga quadruplets, ang bawat tunog ng makina ng eroplano at ang ulap sa labas ng bintana ay isang mahiwagang kwento. Si Mateo ang seryosong tagbabantay ng kanilang mga bag, habang si Lucas at Liam ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan dahil sa excitement. Si Liana naman ay tahimik na nakasandal kay Reggie. Hawak ang kanyang kamay na tila ba natatakot na mawala ang kanyang bagong nahanap na ama. Ngunit para kay Lisa, ang bawat oras ng biyahe ay puno na nag-uumpugang emosyon. Ang lamig ng hangin sa Amerika at ang kakaibang amoy ng malaking syudad ay nagparamdam sa kanya kung gaano siya kalayo sa kanyang nakasanayang mundo. Nakakonfine na si Lisa sa isang marangyang silid sa Columbia University, Irving Medical Center. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga modernong makina at ang mga boses ng mga banyagang doktor
na nag-uusap sa wikang Ingles ay nagdala ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Si Reggie ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Gabi-gabi, hawak nito ang kanyang kamay hanggang sa siya ay makatulog. Mr. Santillan, Mrs. Salvador. Pumasok si Dr. Kevin Vance, nangungunang neuro-ophthalmologist na humahawak sa kaso ni Lisa. Isang seryosong katahimikan ang bumalot sa silid habang binabasa ng doktor ang mga huling pagsusuri. Doc, how is it? Is there a chance? Agad ang tanong ni Reggie, baka sa panginginig sa kanyang boses na pilit niyang itinatago kay Lisa. Huminga ng malalim ang doktor. The advanced retinal detachment from 5 years ago left severe scarring. However, the optic nerve itself is surprisingly intact. I didn't atrophy completely. We can proceed with the combined vitrectomy and the newly approved micronutrial stem cell transplant. It is a complex procedure and as I've mentioned before, there is a risk. Anong klaseng panganib, Doc? Sumikit si Lisa at ang kanyang boses ay nanginginig. The surgery will put a lot of pressure on your ocular nerves. If it fails, there's a chance of chronic ocular pain or worse, full neurological migraines. But if it succeeds, you might regain a significant portion of your vision. It won't be perfect immediately. It will require rehabilitation, but you will see again. Natahimik ang silid. Tumingin si Reggie kay Lisa at batid ng bigat ang desisyon na kailangang gawin ng kanyang mahal. Ang pasanin ay nasa mga balikat ni Lisa. Kinabahan ni Lisa ang mukha ni Reggie. Naramdaman niya ang matigas na panga nito na tila pinipigilan ng emosyon. Lumapit ang 4 na bata na pinapasok ni Aling Marta sa silid. Nanay, matapang po ang nanay namin. Bulong ni Mateo habang humahawak sa binti ng kanyang ina. Gusto ko pong makita niyo ang drawing ko, nanay. Sabi naman ni Liam. Naiyak si Lisa. Ang kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob sa loob ng 5 taon ng kadiliman. Kung may katiting na pag-asa na masilayan niya ang kanilang mga mukha, handa siyang isugal ang lahat. Handa siyang dumaan sa pinakamatalim na kutsilyo ng operasyon. Gawin po natin ang operasyon, Doc. Matatag na sabi ni Lisa habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga nakapikit na mata. Handa na po ako. Hinalikan ni Reggie ang noon ni Lisa. Mahigpit na niyakap ang babae. Nandito ako, Lisa. Pagising mo, ako ang unang mukha na hahanapin ng mga mata mo. Ang gabi bago ang operasyon ay napuno ng mga panalangin. Habang unti-unting dinadala si Lisa sa operating room kinabukasan, ang kanyang huling narinig ay ang kasabay-sabay na boses ng kanyang 4 na anak at ang mainit na halik ni Reggie sa kanyang mga labi. Ang kadiliman ay handa na niyang harapin para sa huling pagkakataon. Malamig ang hangin sa loob ng recovery room. Ang unang nararamdaman ni Lisa ay matapos ang mahabang operasyon ay ang matinding bigat sa kanyang mga mata. Ang makapalagasa na nakabalot sa kanyang mukha. Kasabay niyon ang bahagyang tibok ng sakit sa kanyang sentido. Ngunit hindi ito ang talamak na chronic pain na ibinala ng doktor. Isang magandang senyales. Lisa, gising ka na ba? Aking sinta? Ang pabilyar at barito ng boses ni Reggie ang agad na humaplo sa kanyang pandinig. Naramdaman niya magaspang ngunit mainit na palad nito na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Reggie, mahinang tugon ni Lisa. Tuyo ang kanyang lalamunan at tila ba galing siya sa isang napakahabang paglalakbay sa ilalim ng lupa. Ang mga bata, nasan ang mga anak natin? Nasa labas sila kasama ni Tia Marta. Hinihintay ka? Hindi sila umalis dito mula pa kagabi. Bulong ni Reggie at narinig ni Lisa ang bahagyang basag sa boses nito. Isang patunay na hindi rin ito natulog upang bantayan siya. Ilang sandali na lang at darating na si doktor para tanggalin ang mga bandahe. Handa mo na bang harapin ang mundo, Lisa? Isang matinding kaba ang sumakop sa dibdib ni Lisa. Paano kung walang nangyari? Paano kung pagtanggal ang gasa yung parehong itim na tabing pa rin ang sumalubong sa kanya? Ang takot na mabigo ay mas matindi pa kaysa sa takot na manatiling bulag. Natatakot ako, Reggie. Pag-amin niya at mas sumigpit ang hawak niya sa kamay ng lalaki. Paano kung bigo pa din tayo? Kung ano man na mangyari, Lisa, nandito ako. Hindi na ako aalis.
o mananatiling madilim, ako pa rin ang magiging mga mata mo habang buhay. Pero magtiwala tayo. Malumanay ngunit puno ng pananalig na sagot ni Reggie. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mabibigat na yabag ni Dr. Vance. Kasunod ang mahihinang hakbang ng quadruplets at ni Aling Marta. Naramdaman ni Lisa ang pag-akyat ng 4 na maliliit na katawan sa gilid ng kanyang higaan. Ang mababangong hininga ng kanyang mga anak ay pumaligid sa kanya. "Good morning, Lisa. Today is today." Masiglang bating ng doktor sa wikang Ingles. "We're going to remove the bandages now. I want to keep your eyes closed until I tell you to open them slowly. Clear?" "Yes, Doc." Nanginginig na sagot ni Lisa. Naramdaman niya ang banayad na paggupit ng gunting sa medical na plaster. At ang unti-unting pagtanggal na makapal na gasa na 5 taon ding naging simbolo ng kanyang pagkakakulong sa sariling katawan. Nang tuloy ang maalis ang huling piraso ng tela, naramdaman niya ang dampi ng hangin sa kanyang mga pilikmata. "Slowly, Lisa. Open your eyes now," utos si Dr. Vance. Dahan-dahang itinaas si Lisa ang kanyang mga talukap. Sa simula, isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumaksak sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya ng mariin dahil sa hapdi. "Dahan-dahan lang, Sinta, huwag mong biglain," bulong ni Reggie. Isang beses pa, binuksan niya muli ang kanyang mga mata. Ang puting liwanag ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Mula sa malabong anino, nagsimulang mabuo ang mga linya. Ang unang nakita niya ay ang kisame ng ospital. Sumunod ang mga kulay na akala niya ay tuloy ng naglaho sa kanyang alaala. Humarap siya sa kanyang tabi. Isang matangkad, gwapo at umiiyak na lalaki ang nakatitig sa kanya nang may labis na pagmamahal. Ang mga matangos na ilong, ang mga kapal na kilit, ang pamilya na kurba ng labi. "Reggie!" bulong ni Lisa habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang dinala sa pisngi ng lalaki. "Nakikita kita, Reggie. Nakikita ko ang mukha mo. Diyos ko, salamat." Napahagulhol si Reggie. Sinubsob ang mukha sa mga palad ni Lisa habang hinahalikan ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi doon nagtapos ang himala. Tumingin si Lisa sa paanan ng kanyang higaan. 4 na maliliit na bata ang nakatayo. Nakatingin sa kanya ng may halong gulat at pag-asa. Ang panganay na si Mateo na may seryosong mukha ngunit may luha sa mga mata. Si Lucas na may kulot na buhok na gulo-gulo. Si Liam na may malalim na bilis sa pisngi habang nakangiti. At ang kanyang munting prinsesa na si Liana na may mapupungay na matang replika ng kanyang sarili. "Ang mga anak ko!" hikbi ni Lisa at pilit niyang bumangon mula sa pagkakahiga at ibinuka ang kanyang mga bisig. "Mateo, Lucas, Liam, Liana, hali kayo sa nanay. Nakikita ko na kayo. Diyos ko, napakagwapo at napakaganda ninyo." Nagtakbuhan ng 4 na bata patungo sa kanya. Sabay-sabay na yumakap sa kanyang lieg habang si Reggie naman ay pumaligid sa kanya. Lahat gamit ang kanyang malalaking bisig. Ang silid na dati ay binalot ng takot at kadiliman ay napuno ng pinakamasayang tugtog sa buong mundo. Ang halakha katagulhol ng isang pamilyang sa wakas ay natagpuan na ang kanyang liwanag. Pagkalipas ng 3 buwan, napatuloy na terapiya at pagpapagaling sa Amerika, bumalik ang pamilya sa Pilipinas. Ang paningin ni Lisa ay hindi naging 100% tulad ng dati. Ngunit sapat na ito upang mabasa niya ang mga libro. Makita ang daan at masabaybayan ang bawat paglaki ng kanyang mga anak nang hindi na nangangapa. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata sa kanilang marangyang kwarto sa mansyon, pumasok si Lisa sa library ni Reggie. Nakita niya ang lalaki na nakaupo sa harap ng computer. May hawak na mga lumang papeles at may malalim na kunot sa noo. "Reggie, gabi na, bakit hindi ka pa natutulog?" Malumaning na tanong ni Lisa habang lumalapit at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng lalaki. Huminga ng malalim si Reggie. Hinila niya si Lisa upang paupuin sa kanyang kandungan. "May mga bagay lang akong niresolba, Lisa. Nung umalis ka 5 taon na nakalipas, hindi lang ako naghanap sa iyo dahil sa pangungulila. Naghanap din ako sa mga sagot kung bakit bigla ka naglaho na walang sapat na dahilan, bukod sa gabing nangyari sa atin." Napatigil si Lisa. Isang lumang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. "Anong ibig mong sabihin?"
Iniharap ni Reggie ang screen ng computer kay Lisa at ipinakita ang isang serye ng mga bank transfers at mga email mula sa isang lumang account. Bago mo nalaman na buntis ka, may nagbanta ba sa'yo, Lisa? May nagsabi ba sa'yo na lumayo ka sa akin kapalit ng kaligtasan ng pamilya mo? Nalaki ang mga mata ni Lisa. Ang lihim na ito ay matagal na niyang itinago kahit kay Tia Marta. Nang gabing nalaman niya nagdadalang tao siya, isang marangyang babae ang humarap sa kanya sa isang pribadong restaurant. Ang kaisa-isang ina ni Reggie, si Doña Elena Santillan. Nalaman nito ang tungkol sa nangyari sa kanila ng kanyang anak at binantaan siya nito na sisirain ang kanyang buhay at ipapakulong ang kanyang tiyahin kung hindi siya maglalaho. Ang mama mo? Bulong ni Lisa. Nanginginig muli ang kanyang boses. Si Doña Elena. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpakalayo-layo sa Laguna. Sinabi niya sa akin na sa isang malaking dungis ako sa pangalan mo. Isang simpleng sekretarya na kundi manggagamit. At nung nalaman kong quadruplets ang dinadala ko, masalo ko natakot na baka bawiin niya ang mga bata at itapon ako sa kung saan. Tumigas ang panga ni Reggie. Ang kanyang mga kamao ay nagtiim sa matinding galit. Alam ko na, Lisa. Noong isang linggo, hinarap ko si Mama. Pinakita ko sa kanya ang mga apo niya. Sina Mateo, Lucas, Liam at Liana. At pinakita ko rin sa kanya ang mga ebidensya ng pagbabanta niya sa iyo 5 taon na nakalipas. Ano nangyari? Kaban na tanong ni Lisa. Sinabi ko sa kanya, kung hindi niya tatanggapin ang pamilyang binuo ko, tuliin ko siyang aalisin sa buhay ko. Iiwan ko ang kumpanya at hindi niya masisiray ng 4 niyang apo. Seryosong pahayag ni Reggie. Yumakap siya ng mahigpit kay Lisa. At doon siya natakot. Napaiyak si Mama nang makita niya si Liana na kamukhang-kamukha niya nung bata pa siya. Humihingi siya ng patawad, Lisa. Gusto niya makipag-ayos sa'yo. Isang mabigat na tinika na bunot sa dibdib ni Lisa. Ang akala niyang habang buhay na magiging hadlang sa kanilang kaligayahan ay tuluyan ng natibag dahil sa katapangan at pagmamahal ni Reggie. Ang twist ng kanilang kapalaran ay hindi na ang pagtatago mula sa mga Santillan, kundi ang pagtanggap ng buong pamilya sa kanila. Pinapatawad ko na sila, Reggie. Nakangiting sabi ni Lisa habang may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Mga luha ng labis na kapagalakan. Para sa mga bata, para sa katahimikan ng ating pamilya. Lumipas sa mga buwan at ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang mansyon na dating tahimik at formal ay naging pinakamaingay at pinakamasayang lugar sa buong subdivision. Araw-araw ay maririnig ang takbuhan ng quadruplets, ang saway ni Aling Marta at ang tawanan ni na Reggie at Lisa. Isang hapon, nagdaos sila ng isang simpleng salo-salo sa malawak na hardin. Naroon si Doña Elena ng isang mapagmahal at bumabawing lola sa kanyang 4 na apo. Kitang-kita ni Lisa kung paano kantungin ng kanyang biyanan si Liana. Habang tinuturuan naman ni Reggie sina Mateo, Lucas at Liam na magbasketball sa maliit na ring sa gilid. Lumapit si Reggie kay Lisa na kasalukuyan nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak na baso ng juice at masayang pinapanood ng kanyang pamilya. Niyakap siya nito mula sa likod at isinandalang baba sa kanyang balikat. Masaya ka ba, aking sinta? Bulong ni Reggie. Sobra, Reggie. Higit pa sa sapat ng ibinigay sa akin ng Diyos. Akala ko noon ang buhay ko'y matatapos na sa kadiliman ng Laguna o sa hirap ng Pasay. Pero dinala mo kami rito. Binigyan mo ako ng pagkakataong makita ang mga ngiti ng mga anak natin. Sagot ni Lisa. Umarap siya kay Reggie at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi lang ako nagbigay ng liwanag, Lisa. Kundi kayong 5 nagbigay ng saysay sa buhay ko. Seryosong sabi ni Reggie. Bigla siyang lumuhod sa damuhan. Isang bagay na nagpagulat kay Lisa. May ginawa ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na pulang kahon na pelus. Ang buksan ito ni Reggie ay tumambad ng isang napakagandang gintong singsing na may dambuhalang brilyante sa gitna. Ang brilyante ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng hapon. Lisa Salvador, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Nagsimula tayo sa isang mainit na pagkakamali. Dumaan sa 5 taon na pagtitiis at dilim. Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay kailanman hindi nagbago. Hindi ko na kailangan ng kasal para patunayan na ikaw lang ang babaeng luluhuran ko.
Pero gusto kong ibigay sa iyo ang karangalan na maging legal na asawa ko sa harap ng Diyos at ng mga tao. Will you marry me, Liza? Napatakip ng bibig si Liza. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na tagumpay ng pag-ibig. Ang 4 na bata kasama sina Doña Elena at Aling Marta ay nagsilapitan at sumigaw ng, "Yes, nanay! Say yes po!" "Yes, Reggie! 1,000,000 beses na yes!" Sagot ni Liza. Isinuot ni Reggie ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo at binuhat si Liza paitaas habang nagpapalakpakan at naghihiyawan ang buong pamilya. Walang ingranding kasal sa sandaling iyon. Walang malalaking handaan. Ngunit ang kanilang mga puso ay opisyal lang nakatali sa isa't isa habang buhay. Ang kanilang pag-iibigan na nagsimula sa isang gabi ng pagkakamali ay nagbunga ng isang perpektong bukas. 2 taon matapos ang alok ng kasal, isang marangyang pagdiriwang ang naganap sa isang pribadong resort sa Tagaytay. Ang paligid ay napapalamutian ng mga puting rosas, mga kandila at ang malamig na simoy ng hangin na may tanawin ng bulikang Taal. Ito ang araw ng kasal ni Reggie at Liza. Nakatayo si Reggie sa dulo ng altar, nakasuot ng kanyang formal na puting toques at mukhang napakagwapo ngunit halata ang kaba. Sa kanyang tabi ay ang kanyang mga best man, ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki na sina Mateo, Lucas at Liam, na pawang mga nakatuksido rin at mukhang mga munting bersyon ng kanilang ama. Si Liana naman ay nagsisilbing flower girl. Suot na kanyang malaanghel na puting bestida habang masayang nakakalat ng mga petal sa daan. Nang tumugtog ang musikang instrumental ng Beautiful in White, bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Doon ay pumasok si Liza, inalalay ng kanyang tiya Marta at ni Doña Elena. Napakaganda ni Liza. Ang kanyang belo ay mahaba nakasahid sa sahig at ang kanyang mga mata na ngayon ay malinaw na nanginingning sa kaligayahan ay direktang nakatitig kay Reggie. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang kanyang hugis. Ang kanyang puting pangkasal na gown ay bahagya nakaumbok sa kanyang tiyan. Si Liza ay muling nagdadalang tao, 5 buwang buntis sa kanilang 5 anak. Habang naglalakad siya patungo sa altar, hindi mapigilan ni Reggie ang pag-agos ng kanyang luha na makarating si Liza sa kanyang harapan. Hinalikan niya ang mga kamay nito at marahang hinaplos ang umuusbong nitong tiyan. "Napakaganda mo aking asawa," bulong ni Reggie. "Salamat aking asawa," nakangiting sagot ni Liza. Ang seremonya ng kasal ay napuno ng basbas ng pag-ibig sa harap ng kanilang pamilya at ng mga tapat na kaibigan. Pinangako nila ang kanilang mga buhay sa isa't isa sa hirap at ginhawa, sa dilim at sa liwanag. Nang sabihin ng pare ang "You may now kiss the bride," masayong hinawakan ni Reggie ang mukha ni Liza at idinikit ang kanyang mga labi sa isang matamis at mapayapang halik, habang ang quadruplets ay sabay-sabay na nagtatalon sa tuwa sa gilid ng altar. Pagkalipas ng 4 na buwan, sa parehong ospital kung saan minsan na nakaranas ng pighati si Liza, isang malakas sayak ng sanggol ang umalingungaw. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang ni Liza. Nang walang anumang komplikasyon, ligtas ang ina at ligtas ang anak. Nakaupo si Liza sa kanyang kama sa ospital, karga ang bagong silang na si Reggie Jr. Habang si Reggie nakaupo sa kanyang tabi, nakatitig sa kanila ng may labis sa pasasalamat. Ang 4 na nakatatandang kapatid ay nakapaligid sa kama. Sabay-sabay na sumisilip sa kanilang bagong kalaro. "Tingnan mo, Mateo, ang liit ng kamay niya," bulong ni Lucas. "Ako magtuturo sa kanya mag-aral," sabi naman ni Mateo nang may pananagutan. Tumingin si Liza kay Reggie at sa kanilang 4 na quadruplets bago ibinalik ang tingin sa kanyang kargang sanggol. Sa wakas, ang pamilyang dumaan sa matinding unos. Ang ina na minsang nabulag ng tadhana ay mayroon ng buo, masaya at perpektong buhay na pinangarap lang niya noon sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Liza at Reggie ay nagtuturo sa atin na ang pagmamahal ng isang ina ay walang limitasyon. Handa nitong harapin ng kahit anong kadiliman, kapansanan o hirap upang maprotektahan lamang ang kanyang mga anak. Bukod dito, pinapakita rin sa kwentong ito na ang tunay na pag-ibig at pananagutan ay hindi natitinag ng panahon o ng mga pagkakamali ng nakaraan. Kung ang 2 puso ay tadhana talaga para sa isa't isa,
Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang pagtagpuin silang muli. Hilumin ang mga sugat at ibalik ang liwanag sa kanilang mga buhay. Ang bawat pagsubok ay may katapat na mas malaking biyaya kung tayo magiging matatag at hindi mawawalan ng pag-asa. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Reggie at Liza. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuluyang magwakas, hayaan niyo pong batiin ko muli ang ating mga masusugid na mga taga-subaybay na sina Daddy Mo ng Japan, Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, Agnes Siganov ng Novaliches, Quezon City, Medi Dakil ng Milan, Italy, at kay Jenny Galvis ng Kuwait. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.